So makikita natin dito, saan nagsimula yung kapabayaan? Matanong ko lang sana, Mr. Chair. So, hindi ako nakafollow because I was talking to my staff. Ano nangyari? Ba't kayo nagkaroon ng kaso? Anong proyekto yun, Mr. Chair? Itong Green Asia Construction Development Corporation. Ba't kayo nagkakaso sa Green Asia? Ano nangyari, Attorney Ibanez? Ma'am? Saan lugar ito? Sir, Para saan proyekto? Mr. Chair, sorry, I was not the handling counsel at the time. Sino nakakaalam sa legal? Kaso to. Siyempre, nag-appeal na kayo sa taas. Yes, Hawak sir, mo na rin it's- yun. Yung Nabasa sa mo yung- appeal, opo sir. Nabasa mo yung mga brief doon kung ano, di ba? Opo. Actually, yung pinadala po naming petition, may nakaligtaan pong i-attach na inadvertently failed to attach a proof of the yung na-receive pong resolution. Kaya nag-rule po ang Anong year po yan at anong project at kailan? Sino pong project engineer dyan? Patawag natin, Mr. Chair. I need to know bakit kayo nagkaroon ng kaso. Anong Senator pinag-ugatan? Tulfo, ang pagkakaalam ko rito, I have some notes here. Nung matalo sa kaso, kinasuhan ni Administrator Gillian yung mga abogado? Teka Tama muna. ba yun? Bakit- Kinasuhan niya na yung abogado. Bakit kayo kinasuhan? Hindi Yun po sila, gusto ko malaman. kinasuhan niya. Oh, so, Ba't kayo kinasuhan bakit nga? kayo kinasuhan? Oh. Anong reason? Actually, Mr. Chair, it was not Admin Gillian. It was not during the time of Admin Gillian. It was during the time of former... Previous administrator. But just the same, NIA. NIA yon as an institution. So, tanong ni Senator Tulfo, Kaya nga, itong Green Bakit nga kayo kinasuhan? Actually, Asia, yun saan nga po nagsimula ito? yung premature kasi yun, Mr. Tungkol Chair. saan? Saan ang lugar ng dam? Saan ang construction? Saan probinsya? Saan bayan? Ito po yung sa Kaseknan, Kaseknan, malaki to. CMIP, Kaseknan Multi-Purpose Okay. Irrigation Project, So, Mr. Chair. bakit kinasuhan? Yun nga po, Mr. Chair, yung na-receive po natin yung order na hindi naman natin kasi kontrolado yung nakaupo pong mga commissioners. Okay, paiksin ko na lang, Attorney Ibanez, marami pa tayong cover na issue. Bakit nga po kinasuhan? Ano ang reason bakit kinasuhan yung construction company na yon ang NIA? Kasi, Your Honor, Sa anong kadahilanan? tinerminate po kasi ng NIA yung contract with Green Asia Construction. Usually, that's the reason why Tinerminate. they filed. Yes po. Okay. Dahil default po sila sa kanilang obligasyon, we need to terminate. And part of that termination is actually yung they are blacklisted. So, Magiging parte po yun. tinerminate nyo kasi blacklisted. Pero, Hindi po, Mr. Chair. Tinerminate natin. As a result, they will be They will blacklisted. blacklisted. Pero, hindi po in the first instance, nanalo si Green Asia. So, ibig sabihin, tama yung sinasabi nila. Nanalo sila sa arbitration. Nanalo Senator Tulfo yung Green Asia. not necessarily, Mr. Chair. Hindi, merong pruweba silang nailabas Probable na cause. kinatigan sila. Not necessarily. Natalo ang That's NIA the eh. reason why Sino ang nag-apila? tayo po. NIA ang nag-apila. Ibig sabihin, pag nag-apila ka, ikaw yung naghahabol. Yes, Mr. Chair, but yung apila mo kasi, most often than not, lalo na kung gobyerno yung natalo, it's not that mali yung ginawa natin, but probably we have failed to attach a document or ganun po. Yun na nga ang tinatanong ni Senator But Tulfo. with all due respect, it's not because mali po yung ginawa namin. Probably, kagaya nga po ng sinabi ko, the reason why we are elevating this is kinulang po yung attachment ng document. It was inadvertently unattached to the petition filed. Kaya ito yung hindi natin, we were not able to Pero bukod dun sa start. Green Asia, But not because we were wrong. bukod sa Green Asia, marami pa kayong natalo. Itong Premium Megastructures 2021, itong Mac Builders versus DIA, natalo rin kayo 2021. At marami pang iba, itong EML Construction, natalo rin kayo. So, ang maraming kaso, hindi lang itong Green Asia na natalo ang NIA. Na nakaapila kayo ngayon, motion for reconsideration yung iba. Kung sakasakaling ma-deny yung motion for reconsideration, di talo rin. Bayad uli ang NIA, bayad uli ang gobyerno. Tama po ba?
Yes, Mr. Chair. So yung question kanina ni Senator Tulfo, itong Green Asia, natalo tayo, anong year ito? 2021. So the project involves Kaseknan. Location is? Sinong in Nueva charge dito? Ecija. Engineer Sulaik, Mr. Chair. lumalabas ang pangalan mo rito na ikaw daw involved dito sa Green Asia. Is this correct? Good morning, Mr. Chair and Senator Tolpo. With regards to the termination of contract of Green Asia, ang nangyari po, Mr. Chair, nagkaroon po ng malaking slippage yung contract ng Green Asia in the implementation of the canal lining along the canal of Kasiknan Irrigation Project. So, because ang nangyari po noon, Mr. Chair, mahirap po kasi patigilin yung dalawang activities na ginagawa. Kasi yung kanal na nakakontrata kay Green Asia, at the same time, ginagamit rin po ng ating mga magsasaka sa kanilang patubig para sa operation O&M activities. So, yun po yung naging contention ni Green Asia na wala siyang time to implement the contract because continuous yung water delivery na ginagamit ng ating magsasaka. So yun po yung naging contention ng issue with regards to the termination of the contract of Green Asia. Kaya inilibate niya po sa SIAP yung kanyang appeal. Nanalo siya sa SIAP. Doon po nanalo sa SIAP. Ngayon naman, NIA nag-aapila. Yes po. Tama nga rin naman yun, Senator Tulfo. Paano mo magagawa yung isang lugar kung ginagamit? So, sa feasibility study na sinasabi ni Senator Tulfo, hindi ba napag-aralan nyo na bago mo gawin ito, i-stop mo muna, phase by phase, yung ginagamit na magsasaka para makapasok yung construction. Yes po, Mr. Chair. Meron din feasibility study ito. Meron din po. At saka, ito po ay dati na pong natapos na kanal. Originally po ito ay earth canal, yung mga kanal na yan. Ang naging agreement po before the conduct of the bidding, magkakaroon po ng window ang ating para makagawa po, para maging efficient po yung daloy ng tubig sa ating mga magsasaka. So nag-agree naman po yung ating mga magsasaka na meron pong time na para makapagtrabaho si Green Asia doon sa portion ng kanyang kanal na gagawin. At ang nangyari lang po kasi dahil during that time medyo kailangan po ng ating mga magsasaka yung continuous planting, kaya hindi po nakapagtrabaho si Green Asia. Where in fact, marami na po kaming negotiation na ginawa, yun po ang naging problema ni Green Asia. Ganun po yung istorya po ng yung kontrata ni Green Asia. Just the Mr. same, Chair. natalo ang NIA sa kaso, ngayon tayo yung naghahabol. And several other cases as well. So ito siguro yung validation ng sinasabi ni Senator Tulfo that there has got to be a viable feasibility study na mag-uusap ito. Titigil muna kayo gumamit nito kasi papasok kami. Walang pagkakaiba doon sa mga DPWH, reblocking o da-divert muna yung traffic. So siguro dito yung pagkukulang nito. Kaya ang dami yung kaso. I don't know about the other cases. Hindi ko na alam itong mga premium megastructures. Pinagbabayad din kayo ng 273 million. Nag-file kayo ng motion for reconsideration. Itong Mac Builders, ganun din, 730 million ang involved. So, paano yan? Kung talo tayo ng... Alam nyo, pag nasimulan itong si Green Asia at nanalo ito, ay gagayahin na yun ng ibang kontraktor. Mr. Chair. Gagayahin na yun ng ibang kontraktor na okay lang tayo magka-slippage. Basta may dahilan tayo, tatalunin natin tong NIA, bayad pa si NIA. Kawawa naman ang taong bayan. Buwis ng taong bayan yun eh. Di ba? Anything to add, Engineer Sulaik? Mr. Chair, with regards to the mega premium, yung binabanggit nyo kanina. Ibang kwento naman to. Ang kwento naman po niya na Mr. Chair, na-terminate din po yung kontrata ng yung contractor na yan because hindi rin po maganda yung performance niya, kaya po tinerminate po namin. So, nung tinerminate po yung kontratang yan, nag-appeal po sa Office of the President. Hindi po kami natalo dyan, kundi mayroon pong appeal ang
ang contractor sa Office of the President during the time. Kaya po, nagkaroon po ng pag-uusap kung yung procedure ng yung ginawang termination. So, nag-submit po kami ng mga dokumento doon sa Office of the President kung papaano po tinerminate yung kontrata po ng yung contractor. Kasi malaki na po yung slippage niya po. Tama po yun. Pero pag na-terminate ka, kagaya ng sinabi ni attorney, mabablacklist ka. Meron bang blacklisted na nakakapagkontrata pa? So far po, sa lahat po ng blacklist po namin sa NIA, hindi na po nakakuha ng kontrata sa NIA. Teka muna. Meron akong listahan dito ng blacklisted 2023, 2019, Herbilin, Intertrading, Solid M Construction, Green Asia, 2021, blacklisted, ITP, Premium Megastructure, Oscar Sarmiento Construction, Brostan Construction Development Corporation, J. D. Legaspi. Si J. D. Legaspi, kasama pa sa hearing natin nung isang araw, ng isang hearing. Oscar Sarmiento, Leadway Construction, Victoriano Construction, Victoriano Lim Construction. So lahat na blacklist, wala na. Forever. Hindi. 1 year. 1 year lang po yung kanilang 1 year blacklist. lang. Pag na-blacklist ka, pwede kang magbagong buhay. After 1 year, okay ka na. Na-report. Samantalang yung pinuntahan ko sa preso, 20 taon na nakakulong yung iba doon. Mr. Chair, pwede ba natin i-request sa susunod na hearing yung mga nagdemanda sa NIA, patawag natin para marinig natin yung side naman nila kasi puro side lang ng NIA ang narinig natin ngayon. So let's hear their side. Their side, they might have something to say na hindi natin alam. The committee secretary is so directed to invite the Yes, 4 or 5 yes, or Your Honor. 6 construction companies Yes, to Your file Honor. cases against the so directed. Yes, Your Honor. Mr. Chair, sorry po. Okay, I might add, para po maiwasan po yung mga ganyang sistemang, may ginagawa po kami, nakikipag-ugnayan po kami ngayon sa DA, para po yung mga, yung mga project natin, halimbawa pag nagsimula na ho, makikita kasi namin yung mga affected na mga farmers, sir. So, isi-shift namin sila sa high value crops para tuloy-tuloy na makapagtrabaho yung contractor. So, yun po yung aming ginagawa ngayon para maiwasan natin na in the future, magkaganito po ulit. Sa Senator Tulfo, sa susunod na mga pagbabago natin ng batas, yung blacklisting, hindi siguro good for 12 months lang. Halimbawa, ang project mo ay good for 7 years. Na-blacklist ka ng 1 year. Pwede ka na uling magpasok ng joint venture doon sa nakakuha ng kontrata. Hindi ka na blacklisted nun. Di ba? Maraming mahihiwaga pang Kasi, dapat ayusin. Alam mo kung minsan, Mr. Chair, ang problema dyan yung subcon. So, doon sa may AAA na license, yun yung nabigyan ng kontrata. At ngayon, itong nabigyan ng kontrata na malaking kontraktor, yung principal, isa-subcon niya na wala namang kakayahan na gumawa ng proyekto. Kaya nangyari na abandona o hindi na nagagawa based on the specification, based on doon sa kontrata. Kaya sila ay maaari sigurong dinidemanda. Kasi nga kinakansela nila yung kontrata in the middle of it. But anyway, that's another point. Later siguro, pagdating sa susunod na hearing, dumating po yung mga nagdidemanda, meron siguro tayong maririnig at malalaman from them at para kung ano man yung mga batas dapat natin ipasa in legislation, ipasa natin, maiwasan itong ganitong klaseng problema. Agree, Senator Tulfo. Before you proceed, siguro pwede na natin excuse itong DPWH. Kasi the reason why you were invited here is to answer the questions of Governor Daniel Fernando. Wala naman siya dito kung bakit bumaha sa Bulacan. So siguro bago namin kayo palayain, bago namin kayo paalisin, pwede ba masagot nyo yun briefly kung ano yung naging sanhi? Kasi ang sinasabi ni Governor, dahil daw doon sa rubber dams ng Bustos, rubber dam po yun. Yung rubber dam nagka-crack. Hindi po permanent structure yon. So on the part of DPWH, nalihis lang ako ng konti bago kayo paalisin. I know you have other things to do. Ano ho yung naging sanhi talaga? Although this is being taken by another committee, but we wish that this form part
of the records of these proceedings, bakit ho bumaha sa Bulacan, maging sa Sasmuan, sa San Simon, Paumbong, Bustos, Malolos, at yung San Miguel? Mr. Chair, Yusek Bernardo po. Isa po akong lehitimong taga Bulacan. Doon po ako lumaki, doon po ako nag-aral. Kahit po nag-aaral ako, doon ako nakatira talaga. So sa istorya po nito, of course, yung Bustos Dam po, pagka po sobra na ang tubig, ang alam namin, nagpapakawala talaga ng dam. At nung pong panahon namin noon, inaabisa naman po nila sa mga taong bayan. Talaga sinasabi naman po nila pag magpapakawala. Although mabilis po yun. Ang Bustos Dam po ay nakakonekta po sa Angat River. So ang Angat River po ay napakahagba. From Bustos, dumadaan po yan ng Plaridel, Baliwag, Plaridel, pupunta po ng Kalumpit. So marami pong areas ang dinadaanan ng tubig pag umapaw. Yung pong mga flood control projects po namin dyan, hindi pa po siya fully protected ng revetment walls. Siyempre po, meron pong mga areas na parang bukid lang. So doon po pumupunta ang tubig kung saan pumunta. Ang pinakamababa pong lugar sa pagkakaalam ko dyan, nasa Malolos po, Kalumpit, saka po yung Hagunoy. So yun po yung mga areas na yun. Umaapaw, hindi po nakakawala ang tubig. Paminsan-minsan po talaga, yung pong mga internal drainage, although DPWH concentrates on yung pong major rivers, river basins, hindi po na nakakawala kagad. Minsan po kasi yung drainage system po namin, kailangan po nasaluhin namin yung drainage systems ng mga local drainages, local government. So, yun po yung nagiging minsan, naiimbak po yung tubig, wala pong proper drainage. So, matagal po, pero humuhupa naman po yung tubig. Nakakawala So na you're po. saying na part of the problem would probably be the lack of interconnectivity of the drainage system. Yes po, Mr. Chair. Hiwala yung sa ibang bayan. Opo. Opo. So, anything to add, Yusek Pipo? Yes, Your Magagalit Honor. sa inyo dyan si Congressman Plato. Yes, Your Honor. We are now in the process of, we have already a master plan for the flood control, flood mitigation in Bulacan, specifically Bulacan and Pampanga. Actually, we had a similar hearing with the understand. Meron na- Committee on Public Works. Redundant. Pero May ano ho bahagi. namin dito, sir, we have prepared and we have already presented the proposal of DPWH for the flood mitigation in Central Luzon. And yung master plan ninyo, kaakibat din ba yung mga NIA projects? Are Yung these NIA related? Baka nagawa kayo ng master plan, nagre-release naman ng tubig sa dam, wala rin yon. On our part, ang ginagawa ho namin ngayon yung mga mga dikes, mga levees lang. Although we have convergence projects with NIA, but it is limited only to roads leading to irrigation facilities. Ang ibig sabihin ng tanong ko po, was the master plan prepared and conducted with the assistance and coordination with the National Irrigation Authority? Yes, sir. Yes, sir. Because part of the master plan is to construct also in the upstream small water impounding to retard the flow of water as well as to impound water for irrigation purposes. And what's the latest on, will that include, what's the latest on the Candaba Swamp? Medyo, it's quite contentious, sir, because there are some social issues regarding the water impounding in Candaba Swamp. But again, we are... Pero sinabi na yun ni Presidente, di ba? tuloy pa rin, itutuloy ho natin yon. But we will try to limit yung kanyang mga hindi masyadong magiging maapektuhan din yung mga You have to coordinate with the farmers. LGUs Yes, definitely, Your and Honor. and the barangays concerned. Yes, sir. Yes, Your Wala na Honor. ho siguro akong tanong, Senator Tulfo, sa dalawang taga-DPWH. Wala dito si Governor ng Bulacan. Pwede na natin silang excuse kasi alam ko marami pa rin gagawin itong mga taga-DP. At malapit na yung FIBA. May role ba ang DPWH doon sa, hindi naman babaha, papunta ng Bulacan? Naka-standby naman po lahat yung ating mga tauhan on the field.
just in case And any do have, magkakaroon please ho ng secure baha. portable water pumps.